Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Title, We hope to hear good news. Pahayag ito ni BP Sara na very optimistic, positive ang dating ni BP Sara na may good news tungkol kay Tatay Digong until Friday, November 28. Kasi magdidesisyon na ang ICC doon sa appeal ng defense team tungkol sa paglaya ni Tatay Digong. Let's pray. Vice President Sara Duterte expressed optimism that the International Criminal Court Appeals Chamber will issue a favorable ruling on former President Rodrigo Duterte's request for interim release. Her statement came after the ICC announced that its appeals chamber is set to promulgate its decision on Duterte's appeal, which challenges an earlier ruling denying his bid for provisional liberty. The ICC said the promulgation will be live streamed on Friday, November 28 at 10:30 a.m. Hague time yun. Umaga. Sa Philippine time is 5:30 ng hapon. Kaya isulat nyo na sa inyong notes o kalendaryo, marka nyo na hapon ng Biyernes 5:30 live stream. Ang galing ha? Desisyon ng appeals court. Ito, correct me if I'm wrong. Ang nagdesisyon na huwag bigyan ng interim release si PRRD, yung tinatawag na pre-trial chamber 1. Maraming mga pre-trial nila siguro. 1 kasi, may 2, may 3 ba? So, denied. Hindi pwede. Diyan ka lang. Dahil ganito. May mga rason. So, ang ginawa ng defense team, nag-appeal sa appeals court. Parang sa atin din dito, may regional trial court. Ang isang party, kahit sino, pag natalo, pag convicted ba, example, si Franz Castro, convicted siya sa regional trial court. Kaya ang ginawa ni Franz Castro, nag-appeal sa Court of Appeals. So, ganyan din ang ginawa ng defense team ni na Attorney Kaufman. 2 or 3 months ago ba yun, yung nagdesisyon ang pre-trial chamber na denied yung interim release. So, mabilis ang aksyon ng, kasi 2 or 3 months lang, ito na, may promulgation na. Kaya ako, palagi kong pinagdarasal yan. Tatay Digong, huwag mo siyang, Panginoon, huwag mo siyang pabayaang mapahamak. Pabalikin mo siya ng buhay sa Pilipinas. That's my makabalik siya ng buhay. So, wala pong imposible sa dasal. I believe na may plano ang Diyos sa mga Duterte. So, tapos naman si Tatay Digong dahil 6 years. Nanungkulan na siya at magandang resulta at nakakalungkot. To me, Tatay Digong is the best Philippine president ever. Kailang kinidnap, pinakulong ng Administrasyong Marcos. Kung merong legacy itong Marcos Jr., bad legacy, to me, yan ang pagpakidnap kay PRRD. I will never forget that very sad incident March 11, 2025.
Anyway, hindi natutulog ang Diyos. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Just stand still. The battle is mine. Sabi niya, tingnan nyo, anong nangyayari ngayon sa administrasyong Marcos? Kaliwat kanan ng mga problema. Ang gaba, dili magsaba. So, ako, optimistic din ako. Mabibigyan ng interim release si PRRD. Magbasa lang tayo sa mga comments. Marilo, pagkalinawan. Edwin Banson, very good po. Very good. Ting Tadio, good news na magtuloy-tuloy na ang Wilmar Scofield, the best president. May ang kinakabahan na ang mga adik. Paano yung adiktos na presidente nila? To, praying, bring him home. Amen. So, may mga nagko-comment dito, mga mga trolls. Ika ito, Gary. 237 friends lang. Ang daming trolls. Sabi niya, pag ito nagiging presidente, PI siguro yung mga mayayaman na, lalo na pag yayaman pati sila. So, to Tatay Digong, to the Duterte family, just hold on. Laban lang. Diba, ganyan ang sign ni Duterte. Marami, millions of Filipinos ang nagmamahal sa mga Duterte. So, mga kapwa ko DDS, kapit-bisig lang tayo. There will always be a day of reckoning, sabi ng ating minamahal na Tatay Digong. Malapit na yan. Ilang taon na lang, babalik na ang isang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan.